sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Purihin ang dakilang Diyos, ang masalangit. Tayo patuloy na magpasalamat sa Kanya sa panibagong pagkakataon na naman na pinagkaloob niya sa atin. Isang magandang gabi sa mga kababayan namin dito sa Pilipinas at sa mga kapatiran sa ibang bansa. Umaga man yan, hapon man yan, tanghali man yan, natapat ang ating Bible study. Welcome po kayo. God bless po sa inyong lahat. At let us prepare ourselves para sa ating Bible study ngayon. But before anything else, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang masalangit. Kami po'y punong-puno ng pasasalamat at pagpupuri sa pagkakataong ito na kami pinagkalooban mo na naman ng panibagong araw upang makarinig ng iyong magandang balita. Hindi lang po magandang balita, kundi mabuting balita, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito muli dalangin namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu para pagkalooban kami ng pangunawa sa bawat salita na aming maririnig. At itinataas ko rin po mga kapatid naming gagamitin mo sa paghahayag na iyong magandang balita. Lord, we ask for thy double portion of your anointing. Maging ang aming praise and worship team, Lord, bless them with your anointing. And may your name be glorified tonight, Father God. Again, we bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray.
Amen. Okay. So, bago po ang lahat, meron po tayong mga announcement at malapit na po ito. Sa May 11, magkakaroon po tayo ng Life in the Spirit Seminar sa Makati. Gaganapin po ito sa Cramsis. Ito po yung priority po dito, mga empleyado po ng PMS. Prime Power po ito. Makati area po ito. At sa May 11 din po, kasabay po ito. Magkakaroon po tayo sa bandang lugar ng Norte. LSS din po ito sa sa Cuyapo, Nueva Ecija. Outreach po ito. Gaganapin po sa Terra Resort Barangay Kalumbitin. Together with Tarlac Outreach, Panique and Capas and Bulacan. Ang LSS po ay para lamang po sa mga kapatiran na matagal nang uma-attend ng prayer meeting. Who are already attending our prayer meeting and fellowship. And thirdly, sa CSM, meron po tayong summer camp on May 31 to June 1. Yan. Gaganapin po sa Angelas Resort. Sa Laguna po ito. At meron po tayong share na 1,200 per head. What is this? Other details to follow po. Yan. Thank you, Lord. And of course, hindi natin kakalimutan ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang special day. May 1, 2024. Yes, happy birthday! Si Mami Carmen Mahia. Happy birthday po, Nay. Enjoy your day. Si Sister May Ordonez. And of course, ang uniko iho ng aming kapatid na Sister Evelyn. Brother Mon Ocampo, happy birthday, bro. Yan. And of course, Sister Zarina Balcueva. Yan. Happy birthday, sis. And ang anak ng ating kapatid ng mag-asawang Brother Bernie and Sister Vivian, of course, Sister Micah Caramba. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. God bless you all. Thank you, Lord. Happy birthday muli mga kapatid. Yan. Blessed day. Ngayon po, ihanda natin ating mga sarili, mga kapatid. Tawagin na natin ang mga kasama natin sa bahay para sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos. So, let's welcome the praise and worship team. Hallelujah! Hallelujah! Pinagpalang buhay natin mula sa ating Panginoon. Salamat sa pagkakataong ibinibigay palagi ng Diyos sa atin upang tayo ay makapagpuri at makapag-aral sa kanyang banal na salita. Hallelujah. Amen. Welcome po mga kapatid sa ating midweek Bible study at sa lahat po ng ating kapatiran na nasa kanilang tahanan, samahan niyo po kami na umawit ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Ayan. Handa na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Ayan. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kamusta ang Comfy family? Go forth! Let's grow! Let's glow together in the service of our God. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaims,
He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus! Hallelujah! Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Papuri at pasasalamat ay para sa ating Panginoon lamang. Amen. Kaya awitin natin to mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah. Papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buting umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba magkahigit pa. Kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Papuri at pasasalamat. Papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking naawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buti umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang magkahigit pa. Kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Hinanap Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Niyakap. Ako'y iyong hinagan. Hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat. Kaya ako ay magpupuri. Saan pa ako'y hinanap? Ako'y iyong hinanap, Jesus. Hinanap Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Niyakap. Ako'y iyong hinagan. Hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat. Kaya ako ay magpupuri. Papuri. Papuri, walhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala
luwalhati ay para sa iyo lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. At hayaan natin ang laman ng ating mga puso ay sumamba sa ating Diyos. Magbigay ng papuri at luwalhati sa kanyang kabanal-banalang pangalan. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papuri, pagsamba, Hallelujah. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papuri, pagsamba, iaalay, iaalay.
kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Aking Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Wala kang katulad. Itataas namin ang iyong banal na pangalan, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang dakila. Sa'yo ang parangal. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Music Ministry. Glory to God. At sa gabi pong ito, ihanda na natin ating mga sarili, ang ating Bible, notebook, ballpen, markers, ano pa. Lahat ng kailangan natin para sa ating pag-aaral sa gabing ito. At ito po ay pagpapatuloy ng series ng Epistle to the Hebrew by Paul. Tayo po ay mag-start tayo ng chapter 6 ng Hebrews. And tonight, ang gagamitin ng ating Panginoon, walang iba kundi ang aking co-minister, co-patriarch, which is Minister Elmer Nocum. Let's welcome our minister. Gabi sa ating lahat ng kapatiran at tayo po ay muling mag-aaral ng kanyang salita at ito po tayo tutuon sa ating salita ngayon sa Hebrews chapter 6 verses 1 up to verse 8. Hebreo kabanata 6 mga talatang 1 hanggang 8. Nakasaad po dito mga kapatid, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod, sa mga gawang walang kabuluhan, at tungkol sa pananampalataya sa Diyos.
tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati, naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama na kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit, kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos. Ito ay tutupukin sa apoy. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, muli, salamat po sa gabing ito. Muli po sa malayang oras, Panginoon, na kaloob mo sa amin, na muli po kaming dirinig, Panginoon, sa inyo. Ang inyong salita, ang salita ng buhay, ang salita ng kaligtasan. Panginoon, muli aming dalangin na sa aming pag-aaral ngayon, tanging pangalan mo lamang ang siyang maitaas at mabigyan ng luwalhati sa aming kalagitnaan. At Lord, sa aming kawalan, kayo po ang magturo sa amin ng inyong mga mensahe sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Itong ating ngayong pag-aaralan, mga kapatid, ay isang napakahalagang pagtuturo at pagtuturo na kinakailangang maganap, mangyari sa buhay natin. Isa po sa nakalagay sa ating confirmation is to intensify Christian maturity through our members, through our community, by ongoing, continuous Christian education. Kaya nga, meron tayong Bible study. Tayo nag-aaral ng kanyang mga salita upang tayo ay lumago sa ating buhay Kristiyano. Lumalim ang ating kaalaman sa mga katuruan ng salita ng Panginoon. Sabi nga po the goal of every Christian is maturity. Yan. The goal of Christian character is Christian maturity. Kumbaga sa bukirin, malalaman mong mayabong, bountiful crops. Diba? It signifies talagang may progress, nag-mature. Diba? Kung ating binasa pong mensahe sa Hebrews 6, ang title nga niya, Perils of Not Progressing. Perils of not progressing. So ating tignan, yung mga bagay na sinabi rito sa ating binasa sa Hebrews 6. Ano ba yung mga dapat nating bigyan ng tuon, bantayan sa ating buhay Kristiyano? Baka kasi po tayo masadlak dito. Talagang hindi po natin maranasan ang inaasahan ng Diyos sa atin na paglago. Alam niyo, ang Panginoon, yan ang laging inaasahan sa atin. That we mature in our Christian journey, in our Christian service. At anumang larangan ng buhay, mahalaga ang progress. Di po ba? Sa country, yan ang laging aim ng government. Progreso. Sa atin din, as person, kaya nga tayo nag-aaral, diba? From
nursery, kinder prep, elementary, high school, college, di po, iba nagmamastera, nagdo-doctorate, a sign of progress mga kapatid. Even in business, wala naman siguro nagnegosyo para malugi. Di po ba? At yan, gusto nila ay progreso. Most especially in our Christian life. Mahalaga that we mature in faith. Unang-una mga kapatid, no, sabi nga sa ating binasang mensahe, sabi rito, sa verse 1, kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa. Alam nyo yung the ABCs of Christian life are important. Yung ating mga tinanggap na unang turo nung tayo ay mga new babes in Christ, nung tayo mga bagong-bago pa kay Lord, mga neophyte in Christ. Di po ba mga kapatid? Ang gaganda ng mga ating mga elementary teachings na ating narinig, tinanggap mga kapatid. Mahalaga mga kapatid dyan, the ABC. Di ba pag sabing ABC, saan ba tinuturo, anong level ba tinuturo ABC? Sa elementary. Isa nga sa nursery, kinder prep, dyan siya tinuturo eh. Hindi na po tinuturo ang ABC sa sa high school tsaka sa college. No. Sa mga bata, sa panimula pa lang na pag-aaral, ABC ang sinasabi. O sa ating buhay Kristiyano, ganun ating naranasan mga kapatid dyan, nung tayo bagong-bago pa kay Lord, we learn the ABC of Christian doctrine in our Christian life. Very important yun. Why? It is foundational, it is basic, it is establishing. Diba? Totoo. Kaya tayo pinagkalooban ng mga ABC teachings, Christian teachings, tayo po ay pinupundasyon pa eh. Tayo tinatatag pa, pinagtitibay pa, dahil tayo mga baguhan pa ang Kristiyano. Yung mga basic Christian doctrine, mga kapatid. Sabi nga dyan, yung repentance from dead works, ating tinanggap yan, nung tayo bago-bago kay Lord, faith in God, yung teaching about baptism, teaching about the laying on of hands, teaching about resurrection and eternal judgment. Those are the elementary basic Christian doctrine na tinanggap natin nung tayo'y bagong-bago pa sa Panginoon. Ngunit sabi sa ating binasang mensahe nga po, tayo magpatuloy na sa aralin, mga kapatid, na may sapat na pang-unawa. Mga kapatid, no? Kumbaga, yung ating mga tinanggap na mga panimulang turo, sabi nga po it must, wag siya maging parang parking lot in our Christian faith, no? Bagkus maging launching pad. Yan. Kinakailangan sila ay maging parang, kasi pag sabing launching pad, yung parang paliparan. Di ba yung mga aeroplano? Yan ang mahalaga sa kanila yung launching pad eh. Kasi doon sila magso-soar high. Doon sila talagang lalayo, mga kapatid. O sa ating mga tinatanggap na katuruan na galing sa Panginoon, napakahalaga na huwag maging parking lot. Pag parking lot, andun lang, permis. Andun lang. Naka-stack up, mga kapatid. Nakahinto. Stationary. So, hindi po dapat ganun. Yung ating mga natutunan sa Panginoon, kailangan mag-move forward yan. Wag parking lot. It must be a launching pad. To fly away, to flew away, more and more, mga kapatid. Although mahalaga talaga, mga kapatid, ang mga basic teachings. It is essential to us Christians to understand. Mukha ng Romans 10:17, that faith comes by hearing and hearing by the Word of God. 2 Timothy 3:16, all scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, correcting faults, giving instructions for right living, upang tayo maging fully equipped to do every kind of good deed. Hebrews 4:12, the Word of God is alive and active, double-edged sword, talagang very, very essential sa ating mga Kristiyano, lalo kapag tayo ay bago pa lamang. Ngunit mahalaga nga
we must pursue spiritual maturity. We must go on to maturity in our understanding. We need to move beyond and not far away. We need to move beyond. Talagang lumawak, lumalim pa ang ating kaalaman sa pagtuturo, sa katuruan ng salita ng ating Panginoon. Lumawak, hindi malayo. Mga kapatid, malaking kaibahan po yun. No? We need to move beyond and but not away. Sa mga basic, foundational, establishing teachings, mga kapatid, and move to a more and more complete understanding of our faith. Siyempre, yung ating mga natutunan ng mga ABC learnings natin sa Christian doctrine, hindi man po talaga doon nagtatapos. As we move forward, we soar high, mas marami tayong madidiscover. Alam nyo, ang knowledge, ang wisdom ng Diyos, hindi pwedeng sukatin. Walang sukat yun. And the more you seek God, the more magpapakilala ang Panginoon sa atin. At the more tayong magmamature in our faith. Kaya mahalaga sa ating mga kapatid yun. Na wag lang tayong kontento na sa ating mga unang tinanggap na katuruan, okay na tayo ron. No, mga kapatid. Kailangan tayong magpatuloy. 2 Peter 3, diba? Sabi doon, 18, let us continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ito nga po sa verse 3, sabi ng writer sa Hebrews, magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos. Napakaganda ng intention ng writer, mga kapatid. Two great intentions ng writer, mga kapatid. Sabi nga this is we will do if God permits. Yun ang intention ng mga kapatid ng author. The first intention of the author, the mature Christians should be teaching the new Christians the basics. Yan ang kanyang intensyon. Gusto niyang maganap sa mga Kristiyano na yung mga nakatanggap na ng mga basic teachings, sila rin naman, as they mature, they will teach the new Christians, the new converts, the basic Christian doctrine. Di po ba yung ating comfy, ating life verse? Yan po yun. 2 Timothy 2:2. Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. So intention, mga kapatid, to nung writer sa Hebrews 6 verse 3, na yung mga taong nakatanggap na, kailangan talaga mag-mature para sila rin magamit ng Diyos sa mga bagong Kristiyano. Sila na ang magbabahagi. Sila na magtuturo ng mga tinanggap nilang basic, elementary Christian doctrine. They needed to have a deeper understanding of Christ and how to live effectively for Him. Sila magtuturo, mga kapatid, nun, na paglalimin ang pag-unawa kay Kristo at paglalimin ang pamumuhay effectively para kay Kristo. Kaya mahalaga talaga, mga kapatid, yan. Let us go on to spiritual maturity. Sunod, mga kapatid, sa verse 4, sabi rito, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dati naliwanagan na sila. Yan, mga kapatid, no? This is a warning, mga kapatid. This will happen if we will not mature. If we will not progress in faith, mga kapatid, we will gradually fall away. We will gradually drift away. We will gradually turn away. And we will gradually rise away. Kaya mahalaga, mga kapatid, talaga ang Kristiyano mag-move forward. Go on to spiritual maturity. At ito yung ka-address, mga kapatid,
Hindi po sa mga wala sa Diyos. Sabi rito, ito'y naka-address sa mga naliwanagan na. Pero after maliwanagan, mga kapatid, alam nyo, tutunay, no? Nung tayo na-enlighten, grabe mga kapatid eh. Nung tayo naliwanagan, ang dami nating tinanggap sa Diyos. Mga kapatid, sabi rito, nakalasap na tayo ng kabutihan ng salita ng Diyos, tumanggap ng Espiritu Santo, na nakalasap ng makalangit na kaloob. We have tasted heaven's gift. We become partakers of the Holy Spirit. We tasted God's Word and His power. And then, after mangyari lahat yun, after tayo maliwanagan, ma-enlightened, tayo'y tatalikod. Tayo'y tatalikod. Mga kapatid, no? Isa pa nga, sa may mga kadahilan kasi mga kapatid minsan kung bakit nararanasan at nangyayari sa mga believers minsan yun. After nilang maranasan ang kagandang loob ng Panginoon, tatalikod sila. Minsan, yung lack of deep roots. Yan. Tunay, no? Kapag ka ang ugat ng isang halaman, mababaw. Kaya ang sabi ng Panginoon you dig deep in His teaching. Dapat malalim ang ugat natin sa katuruan ng salita ng Diyos. Kasi pag mababaw, kapag kulang sa lalim yung ugat, yan, madaling mabunot Madaling mag-turn away, mag-fall away, mag-drift away, mag-Christ away. Lack of deep roots. Ano pa mga dahilanan? Fear of persecution. Yan. Takot mausik. Ano pa? Worries. Ano pa? Pursuit of wealth. Pursuit of wealth can cause some to fall away. Mabigat, no? At dito mayroong warning mga kapatid sa Hebrews 4:3. Sabi rin mga kapatid, they will not enter into God's rest. So this verse mga kapatid, Hebrews sa verse 4 is a warning mga kapatid. Kapag hindi tayo nag-pursue to mature in our spiritual journey. So we must progress mga kapatid in our service, in our faith to God. At sabi nga mga kapatid dito, sa verse 6, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang pinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. The impossibility to repent. The impossibility to repent because of the hardness of heart. The hardness of heart caused the sinners not to repent. Totoo pala kapag pala isang Kristiyano, no, nanatili sa kanyang lumang kalalagayan, dating kalalagayan, di po ba? Talagang titigas ang puso. Alam niyo, sabi nga mga kapatid, no, dalawang bagay ito na dapat natin laging babantayan. Dito po sa verse 12 ng Hebrews 6, meron pong sinabi rito mga kapatid Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Yan ang ating babantayan mga kapatid. At di lamang yan, dito po sa Hebrews 5, verse 11. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dalawang bagay mga kapatid ang ating babantayan that will cause us the hardness of heart, that will cause the sinners not to repent. Una sabi, being sluggish. Second, dullness. Alam niyo yung pagiging sluggish, sa Tagalog yan, yung laging matamlay. Laging matamlay, makupad, may katamaran. Yan ang sluggish mga kapatid. Matamlay toward God, tamad towards God, makupad towards God. Sluggish.
At pangalawa, yung pagiging dull. Sabi nga, di ba? Mahirap umunawa. Mapurol sa Tagalog eh. Pulpol, grabe, no? Mapurol, pulpol, at ang dull pala, joyless. Joyless. Wala kang makitang kagalakan. Yan ang mga nagkokos, mga kapatid, para ang magkaroon ng hardness of heart. Di lamang yon. Another meaning ng dull, wishy-washy. Wishy-washy is will not take a firm stand. Walang matibay na paninindigan. Yan, mga kapatid. Wishy-washy. Will not take a firm stand. Hindi niya mapanindigan yung kanyang doktrina. Madali siyang mapaniwala, ano man kanyang makita, marinig, paituro sa kanya, tanggap na tanggap. Wala siyang firm stand. Kaya yan ang mga causes para magkaroon ng hardness of heart. Kaya sabi rito, napakahirap na mapanumbalik, the impossibility to repent. So, ganun pala mga kapatid, ganun ba ang mangyayari? Pero alam niyo mga kapatid, purihin ng Panginoon. In other terms mga kapatid, when we say impossibility to repent, it is very, very much difficult. Yan. Kasi kapag atin narinig yung impossible, ang ating thinking kagad, wala na pag-asa. Eh hindi eh. Sa Panginoon, po ba? Kay Lord, laging merong pag-asa. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Diyos ay laging tayong binibigyan ng pagkakataon para makapanumbalik. Kahit meron sinatawag nating impossibility to repent, in other terms yan, it is very much difficult. Talagang medyo mabigat, medyo mahirap talaga na makapanumbalik. Ngunit, may 2 Peter 3:9. Nandyan ang Diyos. Nabibigyan talaga tayo ng pagkakataon para tayo ay makapagsisi at makapanumbalik sa Panginoon. Kapagkat sino man na tao ay ayaw mapahamak ng Diyos. Luke 15, mga kapatid, verse 20 to 24. The prodigal son and the father's love. Di po ba? Sinabi nga doon sa Luke 15, verse 20. Mula nang umalis yung anak niya, yung tatay, laging nag-aabang sa kanilang pintuan sa muling pagbabalik ng kanyang anak. Ganyan ang ating Diyos. Ay talagang, bagamat talaga parang imposible nang makapanumbalik, pero ang Diyos laging handa, nag-iintay na tayo ay magsisi, makapanumbalik sa Kanya. It lies within the heart of a person. Yung mga who turned away. Ito'y base pa din sa pagpapasya ng taong lumayo. Ngunit ang puso ng Panginoon is the Father's love ay lagi naririyan. Lagi siyang nag-iintay. Laging handa sa ating pagsisisi at panunumbalik. Sigun lamang sa atin, it lies within the heart of a person who turned away. Purihin ng Panginoon. Sa verse 7 and 8, ito napakaganda mga kapatid, ng Hebrews 6, sabi rito, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, ay sinisibula ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon. At ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos, ito ay tutupukin ng apoy. Itong verse 7 and 8 is an analogy of agriculture. Diba? Marami hinabi dyan, no? Bukirin, damo, pagtubo, po ba? Pagsibol, po ba? Alam nyo, ang Diyos, nariyan lagi ang kanyang real seeds. Yung mga tunay na binhi, mga kapatid, which signifies the genuine gospel. At ang ating Diyos Ama ang siyang magsasaka.
is our divine farmer, mga kapatid, no? Na naghahasik yan, mga kapatid, ng real seeds ng genuine gospel. Kanino? Sa ating mga tao. The person, sa ating mga puso, sa ating planted in our heart, mga kapatid, na dapat nga ay fertile land. Kasi kapag tayo ay nasa Diyos na, yung ating puso talaga, nawawala yung mga dawag-dawag dyan, nagiging matabang lupa yan. At doon, gustong-gusto ng Panginoon yun, ibigay ang mabuting balita, yung genuine gospel, yung real seeds, mga kapatid. At sabi nga rito, mga kapatid, no, kapag ganon, mataba ang lupa, magandang puso natin, nalagyan ng good seeds, ng real seeds, ng real gospel, siguradong merong bountiful crops, which signifies spiritual maturity. It will produce many fruit. Yun ang sabi sa verse 7 eh. Sa verse 8, subalit kung mga damo at halamang matitinik at tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon. At ito'y nanganganib pang sumpain ng Diyos, ito'y tutupukin sa apoy. So, ito'y pagpapakita, mga kapatid, din ng ating puso. Kapag hindi fertile, kapag hindi maganda yung lupa, kapag hindi mataba yung lupa, ang tutubo mga damo. The weeds signifies the temptations, mga kapatid. Temptations that will threaten the crops. The seeds are lost and the field will be ruined. Kaya nga sigon niya sa puso ng tumatanggap ng salita ng Panginoon. Paano tanggapin ito at pagyamanin ito. Talaga, mga kapatid, yun. Yung bawat salita ng Diyos, noong una pa, ating tinanggap, pagyamanin natin. Kasi baka mamaya, pag di mo pinagyaman, tumubo yung mga weeds. Dumaan tayo sa nasa napakaraming temptations, tukso, pagsubok, mawawala yung mga good seed. It will threaten the crops, mga kapatid. Mawawala yung buto, magiging baliwala ang bukirin. Kaya napakahalaga talaga, mga kapatid, dyan. Yung bawat genuine gospel, the real seeds planted in our heart, in a fertile land, mahalaga. Atin itong pagyamanin upang maging masagana ang ating pag-ani. Spiritual maturity is not automatic, mga kapatid. Tandaan natin yan. Para din yung pagtatanim nga, diba, yung farming, magtanim ay hindi biro. Ang paglago sa spiritual ay hindi rin biro. Hindi po ganun kadali, hindi po siya automatic. We need diligence, faith, and patience. Sipag, patuloy pong pananalig sa Panginoon at talagang kasyagaan, mga kapatid. Yan ang ating kailangan sa ating spiritual maturity. Sabi na kanyang salita sa Hebrews 2 verse 1, kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Lagayan, Hebrews chapter 2 verse 1, kailangan nga nating, mga kapatid, panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. So always be anchored by His Word. And that anchor will not fail, mga kapatid. And God wants us to be productive and fruitful. Yan ang kanyang nais sa buhay natin. Talagang tayo maging mabunga, maging productive, mga kapatid, as Christians. Makita sa atin ang bunga, Galatians 5:22. And let us always pursue maturity. Sa Luke chapter 2 verse 52, mga kapatid. So ito isang napakagandang ehemplo na binigay ng Panginoon sa atin pagdating sa maturity. Sa Luke chapter 2 verse 52. Sabi doon, Jesus grew in wisdom. Jesus grew in stature, in physical form. Jesus grew in favor with God and in man. So, napakagandang ehemplo, mga kapatid, ng paglago, ng maturity na ipinakita ng Panginoon nung siya'y nabubuhay pa sa lupa. Perfectly balanced growth, perfectly balanced maturity.
So tayo rin as Christians, as followers of Christ, we must develop fully and harmoniously in all areas of our life, mga kapatid. Talagang tayo ay mag-mature. Pag-mature tayo physically, mentally, socially, emotionally, and spiritually. Mga kapatid, mahalaga sa ating buhay Kristiyano yan. If we stop maturing, we will start decaying. At hindi po madudugod ang Panginoon. Kaya sabi sa ating mensahe, anumang bagay na ating tinanggap ng katuruan ng Diyos nung una, huwag tayong makontento doon. Ating pang pagyamanin, alaguin sa ating puso ang mga katotohanan na kanyang salita. Let's continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. 2 Timothy 2:2.